Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Mihwa na siya ay hindi makapaniwala na ang gusto lang ni Sir Dam Hoge na kapalit para sa sparring ay kwento. Inakala niya pa naman na ang Yonwate na iyon ay magbabahagi ng mga sekreto sa napaka-bizarre na techniques na ginagamit nun. Well, iyon naman ay hindi na rin masama since siya ay nagkaroon ng pagkakataong ma-meet ang isang napaka-interesting na lalaki. Sir, yun sila raw ay magkita na lang muli. Pagtataka naman ni Sang Hyuk sa kabilang dako kasabay ng pagsundot sa tenga, mayroon daw bang bumabanggit sa kanya. Wow, sambit ni Sang Hyuk makalipas ang ilan pang mga sandali nang marating niya ang front yard ng Nangong clan. Umano'y ang tanawing ito, ay naglalagay sa perspektibo sa pariralang karagatan ng mga tao. Siya raw ay hindi makapaniwalang ang lahat ng mga ito ay pumipila rito. Siya raw ay nagtataka, kung mayroon pang bakanteng silid para sa kanya. Well, sa tingin niya sa ngayon wala na siyang iba pang magagawa, kundi ang pumila na lang din. Makalipas ang 4 na oras ay ganito na ang itsura ni Sang Hyuk. Umano'y sa wakas, turn niya na rin. Sinabi ng in-charge na bilisan lang nila dahil mayroon pang maraming naghihintay sa pila at dito ay nagtanong siya kung ano ang pangalan, saan nagmula, ano ang level ng martial arts, at kung ano ang main weapon na ginagamit. Si Sang Hyuk ay nagpakilala bilang Yonwate. Siya raw ay nagmula sa Golden Tiger Wall ng Shunshi. Ang kanyang martial arts level, ano sabat ng in-charge Golden Tiger Wall, at tama raw ba yung narinig niya na yon ang apelyido nito. At tugon ni Sang Hyuk sabay hugot ng kung ano sa kanyang damit. Inilahad na ang kanyang ama ay ang leader ng Golden Tiger Wall at ang kanyang first sister ay naikasal sa Nangong clan, kung kaya, siya raw ay mayroong kaunting koneksyon dito. So tugon ng in-charge, so ito raw pala talaga ay ang youngest son ng Golden Tiger Wall leader, subalit, bakit ito pumipila rito? Pardon, patanong na tugon ni Sang Hyuk. Inilahad ng in-charge na kung mayroon itong koneksyon sa Nangong clan o kaya naman mayroong invitation plaque, maaari namang i-verify na lang nito ang kanyang sarili sa gate na iyon at pumasok na agad. Ano iyon daw ba ay hindi nito alam, at isa pa, ang pila na ito ay actually pila para sa mga martial artist na gustong mag-apply bilang guard warrior. Ano, tugon ni Sang Hyuk, umano'y kung ganoon, ano raw pala ang silbi ng ginawa niyang pagpila rito sa loob ng 4 na oras? Hoy, sigaw ng kalbo. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito, ang iba naman ay sumigaw na kung ito ay tapos na ito'y lumayas na. Ano, hindi raw ba nito nakikitang mayroong maraming naghihintay sa likod? Idinagdag ng kalbo na ito ay napaka-inconsiderate. Inis na si Sang Hyuk subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nagsimulang humakbang paalis, at mula doon ay lumipat ang eksena sa main hall ng Nangong clan residence. Ang narito ay si Nangong Juchian, ang tanyag na Sword Emperor at dating patriarch ng Nangong clan. Ang isa naman ay si Nangong Hu, ang kasalukuyang patriarch. Inilahad ng Sword Emperor kay Patriarch Hu na ang rason kung bakit niya ito ipinatawag dito ay dahil sa iniisip niya, na gawin ng Young Patriarch si Myung sa susunod na mga taon. Well, tugon ni Patriarch Hu, ganoon din daw ang iniisip niya. Inilahad ng Sword Emperor na mukhang napansin na ni Huang ang kanilang intensyon, iyon daw ba ay naging hindi masaya sa kung anumang paraan. Well, tugon ni Patriarch Hu, so far wala siyang anumang nakikitang unhappiness mula sa batang iyon, since ang gusto lang naman nun ay ang mabuhay ng masaya kasama ang kanyang sariling pamilya. Well, tugon ng Sword Emperor, iyon daw ay hindi na nakakagulat. Matagal-tagal na rin magmula nung iyon ay magkaasawa, subalit ang naririnig niya, ang mga iyon ay masaya pa ring nabubuhay ng magkasama. Tugon ni Patriarch Hu, ni ito raw ay wag nang magsimula pa sa topic na ito. Umano'y noon pa man ang dalawang iyon ay lovey-dovey na. Well, isang relief na ang kanyang daughter-in-law ay isang pleasant person na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang trouble. Bukod pa dun, since ang mga iyon ay mayroong ganoong happy marriage, maging ang ibang mga family members na nasa paligid nila ay naiinggit na rin sa kanila. Hahasambit ng Sword Emperor, talagang ang batang iyon ay nakahanap ng great wife. Siya nga raw pala ngayon na nabanggit niya ang patungkol sa babaeng iyon, naalala niyang mayroon siyang narinig na mayroong isang individual mula sa pamilya nun na narito upang bumisita. Oo, tugon ni Patriarch Hu, at iyon ay ang youngest son ng Golden Tiger Wall na dumating dito sa hindi pa katagalan. Hasambit ng Sword Emperor, youngest son. Well, ngayon ay naalala niya raw tuloy na maging siya ay isa ring youngest son.
Oo, tugon ni Patriarch Ho, ganoon na nga at ang batang iyon ay hindi pa alam kung papaano gumagalaw ang mundo, ni iyon nga raw ay pumila sa pila ng mga guard warrior applicants. Ho, tugon ng Sword Emperor, umano'y kung ganon, iyon ay nakatakdang mag-suffer. Kasabay ng pagtayo ay idinagdag na since iyon ay nagkaroon ng tough day, iyon daw ba ay dapat niyang turuan ng kaunti ng personal, nagtanong si Patriarch Nangang Ho kung ito ba ay seryoso. Sumagot ang Sword Emperor na narinig niyang iyon ay quite talented na martial artist at since mayroong maraming rumor ngayon patungkol sa batang iyon, tiyak na iyon ay mayroong maraming bagay na itinatago. Hay, heto na naman sambit ni Patriarch Nangang Ho sa kanyang isip na trigger na naman, ang kuryosidad ng isang martial arts maniac. Ho, ngisi ng Sword Emperor, lumalabas na mukhang magagawa niya ng ma-stretch ang kanyang mga muscles ngayon, na matagal-tagal nang hindi nababanat. Well, kung ganon lahat ni Patriarch Nangang Ho, kung ganon, siya ay mag-a-arrange ng oras upang ma-meet nito ang batang iyon. Salamat, tugon ng Sword Emperor sabay tawa. Lumalabas na talaga raw palang siya ay mayroong napaka-maaasahang anak. Umano'y napaka-great na alam na nito kung ano ang gagawin kahit na hindi niya sinasabihan, hay buntong hininga ni Patriarch Nangang Ho. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang dako ng Nangang clan residence kung saan maririnig ang isang boses na tinatawag si Sang Hyuk sa pangalang Watay, at ito ay walang iba kundi si Yeon Yuhwa, ang first daughter ng Golden Tiger Wall, at nakatatandang babaeng kapatid ni Sang Hyuk. Long time no si bungad ni Yuhwa, tinanong ang kanyang kapatid kung ito ba ay ayos lang. Hehe, tugon ni Sang Hyuk, well siya raw ay ayos lang naman. Sinabi ni Yuhwa na malamang na napakahirap ng pinagdaanan nito sa pagpunta rito, siya nga raw pala, hindi naman ito lumikha ng kung anong trouble, hindi raw ba? Hatugon ni Sang Hyuk, sis come on, ito raw ay nagsasalita na para bang siya ay palaging nasasangkot sa trouble. Hatugon ni Yuhwa, mas mabuti kung maging honest na lang ito sa kanya, gaano karaming trouble daw ba ang napasukan nito sa daan nito papunta rito. Hay, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, pamumunga nga agad pagkakita pa lang, ito raw ay walang anumang ipinagbago. Assist siya nga raw pala nasaan ang kanyang brother-in-law, sa muli ay mayroong tumawag kay Sang Hyuk sa pangalang Watay. Hahabungad nito sabay tanong kung kamusta na. Ang taong ito ay si Nangang Hwang, ang second son ni Patriarch Nangang Ho, ang asawa ni Yuhwa, brother-in-law ni Sang Hyuk. Kasabay ng paglapat ng kamay sa balikat ay inilahad ni Nangang Hwang na matagal-tagal na rin magmula nung huli silang magkita. Well, oo, ganoon na nga, tugon ni Sang Hyuk, at ito ba, kamusta na raw ba ito? Syempre, tugon ni Nangang Hwang sabay lapat ng kamay sa bewang ni Yuhwa. Umano'y ang lahat ng kanyang nararamdamang sakit ay naglaho ng lahat, since kasama niya ang kanyang asawa. Hahaha, awkward na tawa ni Sang Hyuk, kung ganun iyon ay isang relief. O siya nga raw pala, Watay, baling ni Nangang Hwang, mayroon daw ba itong anumang mga plano? Not really, tugon ni Sang Hyuk, sa ngayon ay binabalak niya na munang magpahinga, so siya'y wala pang anumang mga plano. O ganoon ba, tugon ni Nangang Hwang, nagtanong si Sang Hyuk kung ano ang meron. Ahem, ubo ni Nangang Hwang, siya raw ay umaasang ito ay hindi magugulat ng husto sa sasabihin niya, subalit ang kanyang grandpa, well, ito raw ay gustong makita ng kanyang grandpa. Ano, tugon ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla, grandpa nito, ano, hindi raw ba kaya na? Oo, tugon ni Nangang Hwang, binabalak ng Sword Emperor na ito ay bigyan ng ilang teachings ng personal. Ano, sambit ni Sang Hyuk, ang Sword Emperor, tuturuan siya ng personal, nagtanong si Yuhwa kung ito ba ay seryoso. Oo, tugon ni Nangang Hwang, subalit iyon ay hindi pa nakagawa ng final decision, iyon ay magpapas siya pagkatapos na mamit ng personal si Watay. Sa excited na paraan ay inilahad ni Sang Hyuk na gustong-gusto niya iyong makita, umano'y hindi araw-araw ikaw ay magkakaroon ng tsansang mamit ang Sword Emperor. Sinabi ni Nangang Hwang na sa araw na ito ito'y magpahinga na lang muna at once na ito ay makarecover na mula sa travel fatigue, sabihin lang nito sa kanya nang ma-arrange niya ang pagkikita nito at ng Sword Emperor. Gayunpaman nabigla si Nangang Hwang, nang biglang sinabi ni Sang Hyuk na pakiusap arrange nitong magkita na sila bukas. Sinabihan si Watay o Sang Hyuk na malamang ito ay pagod na pagod mula sa pag-travel ng napakalayo, kaya talaga raw bang ang isang araw na pahinga ay sapat na. Sumagot si Sang Hyuk na hindi, subalit since ang Sword Emperor ay interested na turuan siya,
hindi naman siguro maganda na iyon ay paghintayin niya, tama raw ba? Sa sumunod na umaga ay lumipat ang eksena sa labas ng residence ng Nangong clan, partikular sa isang gubat, kung saan makikitang nag-iensayo si Sang Hyuk. Ang puno'y nagawa niyang maputol sa pamamagitan ng suntok, agad siyang tumalon at nagpakawala ng sipa, dinurog, pinagpira-piraso. Siya ay napabuntong hininga, so ang araw daw pala ay sumikat na. Pagkatapos na marinig kahapon na siya ay tuturuan ng personal ng Sword Emperor, si Sang Hyuk ay naging napaka-excited, hindi makatulog, kaya siya ay lumabas ng madaling araw upang mag-ensayo. Inilahad sa kanyang isip na bukod kay Elder Ki wala pa siyang ibang nakalabang masasabing napakalakas, at ngayong naisip niya ang patungkol dito, siya raw ay nagtataka kung kamusta na si Yunhwa. Base sa narinig niya nakuha na nun ang nickname na First Bloom ng Mount Hua, at naging isa sa 5 dragons and 3 phoenixes sa napakamurang edad. Kung ganoon siya raw ba ay nasa tamang landas, siya ay lumalakas ng paunti-unti, ngunit still napakalayo pa rin sa pagiging the best. Kung kaya ang ma-meet ang Sword Emperor ay isang napakalaking oportunidad para sa kanya, subalit ang pagkikitang ito'y ayaw niyang tapusin lang sa pagtuturo sa kanya ng Sword Emperor ng ilang bagay. Kailangan niyang makapag-isip ng plano, at mula rito ay lumipat ang eksena sa loob ng Nangong clan residence. Dito ay inis na si Yuhwa, saan daw ba kasi pumunta ang wate na iyon. Ho my lady, sambit ni Nangong Huang, ito raw ay wag masyadong mag-alala. Iyon ay anak ng Golden Tiger Wall, hindi raw ba sambit ng isang Nangong clan member ang road naman daw nun. Idinagdag ng isa pa na ang pangahas naman nung paghintayin ang Sword Emperor. Sis, tawag ng isang boses dahilan upang mapalingon si Yuhwa Nangong Huang at iba pa patawad, dagdag ni Sang Hyuk, siya raw ay na-late, hadugtong niya sa kanyang isip, napakarami na raw pala ng tao rito. Si Yuhwa ay agad siyang kinaladkad, nagtanong kung bakit ito late na late, hindi raw ba nito nakikitang napakarami na nang naghihintay dito. Hahatugon ni Sang Hyuk, may kung anong bagay lang daw kasi siya na inisip. Gayunpaman siya ay pinagalitan lang ni Yuhwa, nagsabing bilisan nitong humingi ng tawad at wag nang mag-isip pang lumikha ng dagdag na gulo. Alright, tugon ni Sang Hyuk, naiintindihan niya na raw kaya pakiusap, tumigil na ito ng biglang, mayroon siyang kung anong naramdaman. Sa kanyang isip ay napatanong kung ano ang pressure na ito, mapag-aalamang ito pala ay nagmula sa Sword Emperor na ngayon nakafocus ang atensyon sa kanya, at sa perspective ni Sang Hyuk, ay ganito ang nakikita niya. Inilahad sa kanyang isip na hindi ito gumagamit ng internal energy yet nagagawang makapag-exode ng ganito katinding pressure umano'y sa pakiramdam niya, siya'y mawawalan ng malay anumang oras. How dare you, sigaw ng isang clan member, ang pangahas naman daw nitong paghintayin ang Sword Emperor. Ito raw ay humingi ng tawad at magpaabot ng paggalang. Ngayon din sa kanyang isip naman, ay napatanong si Sang Hyuk kung hindi ba nararamdaman ng mga ito ang energy na ito. Ay si sumukhang siya raw pala ay tinitest nito, kung ganun kailangan niyang mag-respond. Sa harap ng Sword Emperor ay nagpakilala bilang Yonwate umano'y kakasimula niya lang maglakbay sa Murim, narinig niya na ang great name nito sa loob ng Jangho Sword Emperor, siya raw ay nagpapaabot ng pagbatit paggalang. Ho, tugon ng Sword Emperor, hindi na masama na response. Nagtaka si Sang Hyuk nang bigla na lang naglaho ang pressure. Inilahad ng Sword Emperor na ang first meeting ay ang best chance upang makita kung anong uri ng tao ang isang individual, kung kaya ito raw ay wag ma-upset, sapagkat ito ay ang kanyang standard procedure para sa sino man na gusto niyang turuan. Sumagot si Sang Hyuk na iyon ay ayos lang since gusto niya ring mag-iwan ng malalim na impression dito, at siya raw ay humihingi ng tawad sa pagpapakita sa kanyang immature na side. What an interesting child, sambit ng Sword Emperor, sabay tawa ha. Sambit naman ni Patriarch Nangong Ho, so lumalabas na ito'y nagustuhan nito. Ang interesting child na sinabi nito ay talagang totoo dahil ang magawang ma-endure ng batang ito ang energy ng kanyang ama nang hindi gumagamit ng internal energy, sa halip ay purong willpower lang, talagang ito raw ay kahanga-hanga. Mayroong malaking chance na nakuha na nito ang pabor na maturuan ng kanyang ama. Ang Sword Emperor ay nagsimulang humakbang. Inilahad na ang totoo, siya ay nagsagawa na ng masusing investigasyon ukol dito, subalit sadyang napakahirap lang na paniwalaan ang impormasyon na nakita niya.
Isang martial arts na parang sumasayaw din sinasabing ito ay gumagamit ng suntok bilang main attack subalit mayroon ding impormasyon na nagsasabing ito ay gumagamit ng sipa bilang main attack umano'y papaanong naging posible, na ang mga impormasyon na natanggap niya ay hindi consistent. Haha awkward na tawa ni Sang Hyuk madalas niya raw itong marinig idinugtong ng Sword Emperor na kung kaya kahit naturuan niya pa ito, magiging mahirap na ito ay turuan sa detalyadong paraan. Kung kaya pagkatapos na mag-isip-isip siya ay nakapagpasya na ang aktwal na laban ay higit na mas mainam kaysa sa purong salita, kaya ano raw ba kaya kung mag-spar na lang sila agad. Pagkatapos nun ay ibibigay niya rito ang advice na kailangan nito habang nagre-recuperate, si Sang Hyuk ay agad na sumang-ayon. Naisambit niya sa kanyang isip so far ang lahat ay umaayon sa plano, ang mga susunod na mangyayari mula rito ay ang siyang pinakamahalaga. Sword Emperor lahad niya. Nagtanong ang Sword Emperor kung ano ang problema. Sinabi ni Sang Hyuk na gusto niya itong pasalamatan mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Napatanong ang mag-asawa kung ano na naman ang binabalak ng batang ito. Inilahad ni Sang Hyuk na bilang pasasalamat ay gusto niyang mag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang magiging sparring. Nagtanong ang Emperor kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Sir tugon ni Sang Hyuk gusto niya rong mag-request na siya'y hayaan muna nitong umatake ng 3 beses bilang handicap at kung mayroon mang gumana sa kanyang mga bibitawang atake, ito raw ba ay nakahandang bigyan siya ng reward. Ganito ang naging reaksyon ng 3 sa kanilang narinig at ang ibang mga members ng Nangong clan, ay nabigla rin. Anong sinabi mo patanong na sambit ng Sword Emperor sumagot si Sang Hyuk na alam niya rong siya ay ang siyang tinuturuan dito subalit sa tingin niya ay kapag ka nagawa niyang makapagland ng epektibong atake laban dito, iyon ay mag-iiwan ng pinakamalalim na impresyon. Ang brat na iyon sigaw ng mga clan members ang pangahas naman daw nitong disrespect ng ganito ang Sword Emperor ito raw ay walang anumang manners, sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip. Umano'y talagang napaka-imposible na makaland ng kahit na isang atake sa isang individual na kabilang sa 10 Supreme paano pa kaya ang epektibong atake kaya tama ang mga ito, ang sinabi niyang iyon ay talagang napaka-disrespectful. Subalit ang Sword Emperor na narinig niya ay isang martial artist na nagsisik lang ng martial arts knowledge kaya ang mga katagang iyon na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, ay maaaring makamove dito. Hindi umimik saglit ang Sword Emperor at ilang sandali lang, ay tinanggap ang hamon. Inilahad na habang siya ay nagkakaedad inakala niyang wala nang makakahabol pa sa kanyang ngunit ang isiping siya ngayon ay makakatanggap ng challenge. Well ito lang daw ang extent ng maaari niyang gawin para sa isang young martial artist na katulad nito. Si Sang Hyuk ay nagpasalamat idinagdag ng Emperor na bukod doon ay bibigyan niya ito ng dagdag na handicap since napaka-spirited nito hindi niya iaangat ang kanyang kanang paa sa ground, at hindi niya rin gagamitin ang kanyang kaliwang kamay kung kaya, maaari itong umatake hanggat gusto nito. Si Sang Hyuk ay agad na sumang-ayon na isambit niya sa kanyang isip nagtanong ang Sword Emperor kung ano ang gusto nitong hilingin kung sakaling ang atake nito ay gumana sa kanya, sumagot si Sang Hyuk na sa kanya na lang sasabihin kapag ka siya ay nagtagumpay na. Ho sambit ng Sword Emperor sabay unshed sa kanyang espada gusto niya raw ang spirit nito alright young martial artist, bring it on. Flashback muna nung si Sang Hyuk ay nasa gubat pa. Kahit na gaano pa ka-skilled ang Sword Emperor si Sang Hyuk ay nagtake ng pride sa kanyang pagiging kampyon at dahil doon, ayaw niyang ang mga bagay-bagay ay mauwi lang sa pagtuturo o siya'y turuan lang ng Sword Emperor. Isang bagay lang ang nais niya at iyon ay ang makapag-iwan ng malalim na impresyon gayunpaman, si Sang Hyuk ay napahinga ng malalim. Inilahad na iyon ay lubhang napakalakas wala siyang anumang magagawa lalo na kung ang usapan ay pure power ang tanging advantage lang na mayroon siya, ay impormasyon. Ang mga martial artists sa Central Plains ay hindi pamilyar sa kanyang martial arts inakala niyang magagawa niyang maka-breakthrough kapag ka iyon ay sinamantala niya subalit sa Sword Emperor na ito siya'y walang anumang tsansa, ito ay tila isang napakalaking bundok. Ang agwat sa pagitan ng isang supreme peak level na hindi pa full-fledged sa isang martial artist na narating na ang evolutionary level ay sadyang napakalaki, ni ito nga ay mas malaki pa sa distansya sa pagitan ng langit at lupa. Hay dapat daw ba natanggapin niya na lang ang teachings ng Sword Emperor umano'y kahit na ano pang gawin niyang pag-iisip, pakiramdam niya'y siya isang hamak lamang na langgam sa palad ng Sword Emperor.
No way na iyon ay maaalog niya sa kanyang kasalukuyang level nang biglang makikita ang paglapit ng isang langgam sa kanyang kamay, si Sang Hyuk ay napa-ouch nang bigla itong nangagat. Hayop na langgam sambit niya siya raw ba ay pinagkakatuwaan nito, siya raw ba ay pinagtatawanan nito dahil sa siya ay natatakot sa Sword Emperor. Subalit teka lang isang langgam, kung siya ito at siya ay ang Sword Emperor hindi raw ba't nagawa nitong makaatake ngayon lang, so kung ibababa ng Sword Emperor ang kanyang guard mayroon siyang tsansa, subalit napakalabong gawin ng isang ganoon ka-skilled na martial artist ang ganoong bagay. Well kung ganun sa ngayon ang kailangan niyang gawin, ay ang pababain ang guard nun. Ang eksena'y bumalik sa kasalukuyan kung saan makikitang nasa gitna na ng training grounds ang dalawa, subalit kahit na ang sparring ay nagsimula na wala pa ring gumagalaw. Ho-ho sambit ng Sword Emperor ito raw ay binigyan niya na ng napakaraming handicaps yet ito pa rin ay nag-aalinlangan na umatake, nagtanong kung ano na ang nangyari sa spirit na ipinakita nito ngayon lang. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na ito'y naging mas incredible pa kaysa sa naiisip niya ngayong kaharap niya na ito nang malapitan siya ay hindi makakita ng anumang opening, ito ay parang isang malaking bundok. Kung ang sparring na ito ay nagsimula nang wala ang kondisyon na siya'y hahayaan muna nitong umatake ng 3 beses, malamang na napakalala na nang nangyari sa kanya ngayon. Gayunpaman siya ay hinayaan nitong maunang umatake ng 3 beses at ito ay ang core ng kanyang plano sa simula pa lang kung kaya sa ngayon ang dapat niyang gawin, ay ang sumunod sa plano. Ibinaba ni Sang Hyuk ang kanyang mga kamay isang bagay naman na ipinagtaka ng Sword Emperor, napatanong sa kanyang isip kung ano ang binabalak nitong gawin. Ganito ang kanyang reaksyon nang makitang humakbang si Sang Hyuk palapit at ilang sandali pa, naging ganito na kalapit. Inilahad ni Nangang Huang na naiintindihan niyang maaari itong maunang umatake ng 3 beses subalit ang maglakad ito ng ganito patungo sa kanyang grandfather nang hindi gumagamit ng anumang footwork, hindi raw ba't ito ay pagiging rude. Well sambit ni Yuhua sa ngayon ay magtiwala na lang daw muna sila kay Wate at mag-obserbo sa sitwasyon, ganito ang tugon ni Nangang Huang. Inilahad ni Yuhua na marahil si Wate ay isang troublemaker subalit hindi nito gagawin ang ganitong bagay nang walang rason ang batang iyon, ay malamang na seryoso at gustong-gustong manalo laban sa Sword Emperor. Inilahad ng Sword Emperor na ang rason kung bakit pinayagan niya itong maunang umatake ng 3 beses ay dahil sa gusto niyang gawin nito ang kanyang best ngunit ano ito, dini-disregard daw ba nito ang ibinigay niyang konsiderasyon. Sir tugon ni Sang Hyuk at sa seryosong tono, ay idinugtong na siya'y hindi pa umaatake kahit na 1 beses. Agad-agad ay nagpakawala ng low kick sa bandang kanang paa ng Sword Emperor na nagawa naman nitong mablock gamit ang espada, ay sisambit niya sa kanyang isip. So sinadya raw pala nitong lumapit upang masil ang movement ng kanyang espada, ang distansya na ito ay isang advantageous distance para sa tulad nito na hindi gumagamit ng anumang sandata. Hindi niya maaaring iangat ang kanyang kanang paa kaya practically ang target nito ay ang puntiryahin ang kanyang weakness kaya sa kanan ito na unang umatake. Disregard nito ang kanyang sariling pride upang makamit ang victory sa anumang paraan, ito raw ba ay ang nakasanayan nitong gawi. Kasabay ng muling pag-atake ay inilahad ni Sang Hyuk na siya ay malayo pa sa pagiging tapos umiwas ang Sword Emperor, subalit ang suntok pala na iyon ni Sang Hyuk ay isa lamang feint sa kasalukuyan, ang kamay ni Sang Hyuk ay nasa leeg na ng Sword Emperor. Sa puntong ito ay Muay Thai ang napagpasyahang gamitin ni Sang Hyuk ginamit ang teknik na tinatawag na Pham Clinch, ganito ang naging reaksyon ng Sword Emperor. In motion ay inilahad ni Sang Hyuk sa kanyang isip na hindi nito maaaring gamitin ang kanang paa at kaliwang kamay at sa ngayon ito ay nasa posisyon na kung saan kailangan nitong gamitin ang kanyang espada upang i-block ang gagawin niyang low kick mula sa ibaba kaya kahit nasubukan pa nitong gamitin ang kanyang espada upang i-block ang gagawin niyang atake sa itaas walang space upang makadaan ang kanyang espada. Sa ganito kalapit na distansya sa pagitan nila sa ganitong close combat kahit na ito pa ay ang Sword Emperor hindi nito magagawang mablock ang ataking ito siya na ay ang siyang nanalo, gayunpaman sa sumunod na segundo ay bigla na lang mayroong kung anong tumama kay Sang Hyuk basag ang kanyang armor, at siya ay tumilapon. Lumalabas na ang Sword Emperor pala ay nawalan na ng choice na kapagpas siyang gamitin ang kanyang kaliwang kamay which is labag sa kanilang napagkasunduan ganito ang naging reaksyon ni Yuhua, napahiyaw sa labis na pagkabahala.
Si Sang Hyuk ay napasukan ng dugo damit mura niya napatanong kung siya ba ay nagtamo ng internal injury, ito raw ay lubhang napakasakit para sa isang external injury. Napatanong kung ano yung nangyari umano'y ang kanyang plano ay napaka-perpekto na ang kanyang ni-kick ay tatama na sana sa Sword Emperor, o may lapit ng Sword Emperor nagtanong kung ito ba ay ayos lang. Kinumpirma ni Sang Hyuk na siya ay ayos lang inilahad sa kanyang isip, na siya'y hindi makapaniwalang siya'y bigla na lang lumipad pagkatapos na makagain ng matinding confidence. May apologies lahad niya sa Sword Emperor siya raw ay, subalit biglang sumabat ang Sword Emperor nagsabing siya ay ang siyang natalo. Hindi lang si Sang Hyuk ang nabigla sa sinabing ito ng Sword Emperor, ang bagay na ito'y ikinabigla rin maging ng ibang mga members ng Nanggang clan. Pardon patanong na tugon ni Sang Hyuk ano ang ibig nitong sabihin, sumagot ang Sword Emperor na siya ay nakaramdam ng threat kaya instinctively, nagamit niya ang kanyang kaliwang kamay. Umano'y kahit na ano pa ang sitwasyon siya ay ang siyang lumabag sa rules, kaya ito ay ang siyang nanalo. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig nagtanong kung talaga ba, oo tugon ng Sword Emperor sabay upo. Inilahad na ang pagiging isang martial artist ay patungkol sa pag-alam sa kung papaano mo patutunayan ang iyong sarili gamit ang sarili mong abilidad kung kaya maging ito man ay nagplay ng tricks o hindi, iyon ay magagawa niyang madil kung siya'y naging mas malakas lang. Siya ay na-enlighten nito sa kanyang shortcomings, kaya salamat. Hahatugon ni Sang Hyuk ibinalik ang pasasalamat bago tuluyang nawalan ng malay at sa muli, si Yuhua ay napahiyaw. Mula doon ay lumipas ang 2 araw ang eksena ay lumipat sa loob ng isang silid, kung saan makikitang si Sang Hyuk ay nagising na. Kasabay ng pagbangon ay naramdaman ni Sang Hyuk ang paninigas ng kanyang katawan na patanong, kung gaano katagal na siyang natutulog. Witay tawag ng isang boses so lingon ni Sang Hyuk so ang kanyang sis daw pala ay narito, nagtanong si Yuhua kung kamusta na ang pakiramdam nito. Oho tugon ni Sang Hyuk so ito raw ba ay nag-alala sa kanya, pues ngayon ay wag na dahil napakabuti na ng kanyang pakiramdam pagkatapos na matulog ng napakahaba. Oho tugon ni Yuhua mabuti naman kung ganon, pues oras na upang bugbugin niya ito hanggang sa bingit ng kamatayan. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig at ilang sandali lang, nakatanggap ng hampas sa likod. You brainless idiot sigaw ni Yuhua kasabay ng sunod-sunod na paghampas umano'y papaanong nangyaring ito ay gumawa ng ganoong uri ng bet sa Emperor at ang pangahas naman daw nitong subukang iyon ay inikik, what the hell ang iniisip nito? Ouch ouch tugon ni Sang Hyuk sis, siya pa rin daw ay isang pasyente. Ho-ho sambit ng isang boses talagang ang mga ito raw ay isang loving pair na magkapatid mapag-aalamang ito pala ay ang Sword Emperor, nagtanong kung kamusta na ito. Sumagot si Sang Hyuk na siya ay ayos na ngayon salamat sa paggamot sa kanya gayunpaman sinabi ng Sword Emperor na ang kapatid nito ang tinatanong niya, ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk. Inilahad ng Sword Emperor kay Sang Hyuk na pagkatapos nitong mawalan ng malay ang kapatid nito ay naging napaka-anxious na ni ito ay nag-nurse para rito araw at gabi, ahem ubo ni Yuhua. Oho sambit ni Sang Hyuk sabay sundot ng siko so ganoon daw pala kat hindi ang naging pag-aalala nito para sa kanya siya raw ay na-touch, you little rascal pabirong tugon naman ni Yuhua, umano'y ang dapat nitong gawin ay ang maging thankful sa kanya. Sinabi ng Sword Emperor na ngayong ito'y nagkaroon na ng sapat na pahinga maaari na itong muling makipag-sparring sa kanya tama raw ba, ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk sa kanyang narinig. O sambit ng Sword Emperor so ito raw ba ay mayroon pang nararamdamang sakit sa kung saan, hindi tugon ni Sang Hyuk umano'y hindi ganoon. Inilahad ni Yuhua sa Sword Emperor na siya ay humihingi ng tawad subalit kakagising lang ng kanyang gayunpaman sumabat si Sang Hyuk na gagawin niya, ganito ang naitugon ni Yuhua. Sinabi ni Sang Hyuk na wag itong mag-alala dahil siya'y hindi na muling masasaktan pa. Alright sambit ng Sword Emperor kung ganun bilisan na nitong lumabas. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na hindi niya alam kung bakit, subalit pakiramdam niya napaka-good mood ng matandang ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa sparring grounds. Asar sambit ni Sang Hyuk siya raw ay talagang thankful na ito'y makikipag-spar uli sa kanya subalit, papaano raw ba nila isasagawa ang mga bagay-bagay sa pagkakataong ito? Sumagot ang Sword Emperor na umatake ito hanggat gusto nito siya ay didepensa lang, at syempre siya ay hindi na uli gagamit pa ng energy blast gaya nung ginawa niya nung nakaraan.
ay sisambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip since yung nakaraang sparring ay more on sa pusta kaysa sa pagtuturo sa kanya kaya sa pagkakataong ito, siya'y gusto na nitong turuan ng maayos. Kung ganun ipapakita niya rito kung ano ba talaga ang kaya niyang gawin understood lahat niya, at agad na sumugod. Ang unang atake ay nagawang mablock ng Sword Emperor si Sang Hyuk ay naghanda para sa pangalawang atake bumitaw, subalit sa muli ay nagawang mablock ng Sword Emperor. Sunod-sunod na mga suntok ang pinakawalan ni Sang Hyuk pagkatapos ay sumipa, subalit maging ito ay nagawa ring mablock ng Sword Emperor. Inilahad na ang galaw nito ay magaan at mabilis, si Sang Hyuk ay agad na kumawala at dumistansya. Gaya ng inaasahan sambit niya sa kanyang isip ang ganitong atake ay hindi gagana pues kung ganon, si Sang Hyuk ay muling nag-rush sa puntong ito'y wrestling ang napagpasyahang gamitin, binabalak na i-tackle ang Sword Emperor. Gayunpaman kahit na ginagamit niya na ang kanyang buong lakas ito'y hindi niya magawang magalaw ng kahit na kaunti ito raw ay hindi lamang level ng pagiging mabigat at matigas pakiramdam niya, siya ay nagtutulak ng isang malaking bundok. Sambit ng Sword Emperor ito raw ay bago, binigwasan si Sang Hyuk. Inilahad na ngayon ay naiintindihan niya na kung bakit ang tingin ng karamihan sa martial arts nito ay napaka-strange sa unang tingin mukhang ito raw ay simple lang, subalit ito ay napaka-practical pagdating sa laban at mayroong sistematikong paraan ng paggalaw. Nagpasalamat si Sang Hyuk idinagdag ng Sword Emperor na ngunit, mukhang ito ay masyadong na-stuck sa unconventional nito na paraan ng pakikipaglaban. Umano'y sa naging sparring nila ngayon, ay nararamdaman niya na definitely ito ay nag-research at nag-train ng husto sa mga galaw nitong ito na ang aim ay ang pabagsakin ang mga kalaban sa epektibong paraan. Marahil karamihan sa mga martial artist ay hindi mahahandle ang ginagamit nitong teknik gayunpaman, ang teknik nitong ito ay hindi gagana sa mga martial masters na narating na ang supreme peak pataas. Tinanong niya si Sang Hyuk kung ito ba'y nakahandang itapon ang mga galaw nitong iyon upang masurpass ang ganoong uri ng mga tao, sumagot si Sang Hyuk na siya'y hindi pa sigurado. Well lahad ng Sword Emperor sabay baling natitiyak niya rong ang sino man na makarinig sa sinabi niyang iyon ay maooga subalit ang bagay na ito'y itanim nito sa isip nito, sa sandaling abandona nito ang obsession para sa uri ng martial arts na mayroon ito, magagawa nitong ma-overcome ang incomplete supreme peak na kinakaharap nito ngayon. Nabigla si Sang Hyuk sa kanyang narinig so alam na raw pala nito. Tugon ng Sword Emperor syempre alam niya, kapag ka narating nito ang kanyang level malalaman nito. Sabat naman ni Yuhua tinanong ang Sword Emperor kung ano ang ibig nitong sabihin sa sinabi nitong incomplete supreme peak well lingon ng Sword Emperor ang ibig niya rong sabihin, nagawa ng marating ng nakababatang kapatid nito ang isang level na dapat ay hindi pa nito nararating sa edad nito ngayon, ito ay isang real gem. Mula rito ay umalis na ang Sword Emperor sambit ni Sang Hyuk pakiusap siya raw ay hayaan muna nitong magpaliwanag, nagtanong si Yuhua kung bakit hindi nito sinabi sa kanya ang ganito kahalagang bagay. Well tugon ni Sang Hyuk gusto niya rong sabihin dito subalit ito ay, sumabat si Yuhua at sa bandang huli, humingi na lang ng tawad si Sang Hyuk at hindi na nakipag-argue pa. Pagsapit ng gabi sa loob ng kanyang silid ay napa-exhale si Sang Hyuk siya raw ay pagod na pagod buong araw siya ay pinagalitan lang ng kanyang kapatid, umano'y hindi niya naisip na iyon ay madidismaya ng ganoon. Naalala ni Sang Hyuk yung sinabi ng Sword Emperor itapon ang kanyang mga moves sambit niya sa kanyang isip, malamang ganoon daw ang ibig nung sabihin. Sa sandaling matutunan niya ang forms at marating ang isang certain level kailangan niyang itapon ang mga forms na iyon upang makaproceed sa next level, sa level na kung saan walang mga moves. Kung itatapon niya ba ang kanyang mga moves magagawa niya bang maabot ang heights na iyon, ay hindi niya raw alam. Well since alam niya na ang direksyon na kinakailangan niyang tahakin sa ngayon, sasamantalahin niya na lang muna ang time na ito upang mag-isip kung papaano makakarating doon. Ilang araw na ang nakararaan mayroong malaking incident na nangyari sa loob ng residence ng Nangong clan habang ang Sword Emperor ay nagbigay ng maraming handicaps ito ay natalo sa isang martial arts sparring, at ang sinasabing nakatalo ay ang younger brother ng daughter-in-law ng Nangong Patriarch at ngayon, ay ina-acknowledge na bilang promising rising martial artist.
Gayunpaman sambit ng Heavenly Squad Captain na si Nangong Cole ang martial arts nun ay hindi niya maaaring i-acknowledge, dahil papaano naman daw ba mangyayaring ang isang thug fighting style ay makokonsidera bilang martial arts. Kung kaya gusto niya rong ipakita sa ignorant na bastard na ito kung ano ba talaga ang tunay na martial arts, ngunit ang isiping ito mismo ay ang siyang naghanap at tumungo sa kanya, ang isang ito naman ay si Nangong Ki, isa ring squad captain. Inilahad kay Sang Hyuk na na-enjoy niya raw talaga yung naging sparring nito sa Sword Emperor nung nakaraan, nagpasalamat si Sang Hyuk. Idinagdag ni Captain Ki na bukod pa doon ang martial arts na ginagamit nito ay napaka-unique, saan daw ba nito natutunan ang martial arts na ito? Sumagot si Sang Hyuk na ito ay natutunan niya sa isang master na na-meet niya noon nang hindi sinasadya nung siya ay bata pa. Hasambit ni Captain Ki talagang siya raw ay curious na ngayon kung sino ang master na iyon. Hasambit ni Captain Cole sabay lapag ng padabog sa kanyang baso, at sa aling paraan naman daw ba iyon maituturing na martial arts. Sinabi ni Captain Ki na ito ay lasing na wag na lang daw itong magsalita, subalit nagtanong lang si Captain Cole kung hindi ba nito nakikita. In the first place, yung process ng naging martial spar ay napaka-abnormal at papaano naman daw ba nangyaring mayroong ganoon ka-absurd na martial arts na nag-e-exist sa mundo. Sa totoo lang ayaw niya raw sanang sabihin ito, subalit sa tingin niya ay naging napakalambot ng Sword Emperor sa taong iyon. Hey, pighil ni Captain Ki, talagang kailangan na raw nitong tumigil sa pagsasalita ng ganito, mayroon silang guest dito ngayon. Gayunpaman sumabat si Sang Hyuk na si Captain Cole ay tama dahil umano'y maging siya rin ay nararamdamang ang kanyang martial arts ay napakalakang kung ikukumpara sa iba. Kapag ka siya ay lumaban ng hindi gumagamit ng panduwag na tricks, natitiyak niyang ang atake niya ay hindi makakatama, hasambit ni Squad Captain Cole sa mahinang boses, buti naman at alam nito. Kasabay ng pagtayo ay idinugtong ni Sang Hyuk na iyon ang rason kung bakit gusto niyang humingi ng pabor sa mga ito. Ganito ang itinugon ng dalawa. Nilinaw ni Sang Hyuk na narinig niyang ang dalawang ito ay pawang incredible na mga martial masters na nasa top 100 list ng mga martial masters ng MURIM, kung kaya hinihiling niya raw na ang mga ito sana ay maging mabait sa kanya at siya ay i-enlighten sa kanyang mga shortcomings. Nagtanong si Captain Ki kung ang tinutukoy ba nito ay martial sparring. Alright, sambit naman ni Captain Cole, tinatanggap niya raw. Inilahad na lumalabas na siya raw pala ay naging lubhang napaka-bitter lang para rito, subalit since nakikita nito ang kanyang mga shortcomings at gustong mag-improve, walang rason upang hindi niya ito tulungan. Well, lahad ni Captain Ki, ikagagalak niya rin daw na matulungan ito at actually, gusto niya ring makita ang kabuuan ng martial arts nito. Napakagandang pakinggan, gayunpaman pagkatapos din nung araw na iyon, ay pinagsisihan ng husto ng dalawang squad captain ang kanilang mga sinabi. Mula doon ay 2 buwan na ang lumipas at sa puntong ito, mukhang si Sang Hyuk ay magpapalam na. Ho-ho, at sambit ng Sword Emperor, talaga raw bang ngayon na ito aalis? Oo, tugon ni Sang Hyuk, at salamat daw sa kindness ng mga ito. Not at all, lahad ng Sword Emperor, ito ay ang siyang maraming nagawa para sa kanila. Salamat sa tulong nito ang skills ng kanilang mga clan members ay nag-improve ng husto. Maririnig ang hilaw na tawa ng mga Nangong clan warriors na nasa likod, na ngayoy balot na ng gasgas. Well, sambit ni Sang Hyuk, talagang siya raw ay napakasaya na magkaroon ng ganito ka-great na experience. Well, siya raw ay aalis na ngayon, sir, siya raw ay umaasang sila'y magkikitang muli. Hahatugon ng Sword Emperor, kung ganun ito ay mag-iingat. Bumaling si Sang Hyuk sa kanyang kapatid at bayaw. Goodbye sis at brother-in-law, ang mga ito raw ay palaging manatiling malusog, at mula nga rito'y tuluyan ng nagpaalam si Sang Hyuk. Hay, sa wakas alingaw-ngaw ng mga boses na maririnig, isang bagay naman na ipinagtaka ng Sword Emperor. Paglingon niya ay makikita ang maluhaluhang selebrasyon ng mga Nangong clan warriors, umano'y sa wakas iyon ay tuluyan ng umalis, ang kanilang humiliation ay natapos na, ito na ay ang simula ng happiness. Kasabay ng pagpahid ng luha ay inilahad ng isang warrior na siya ay araw-araw na binubugbog ng young kid na iyon. Congrats, pabirong sabat naman ng isa, congrats, ito raw ay nakasurvive. Sinabi ng kalbo na ang mas nakakatakot pa ang sparring na nire-request ng batang iyon ay mayroong pure intentions. Tugon ng isa, talagang iyon daw ay baliw sa pakikipaglaban, walang pake sa panalo at pagkatalo.
Umano'y noon pa man ay nararamdaman niya na hindi tama na iyon ay i-reject bilang isang martial artist, subalit tinanggap niya lang ang request nun, dahil ayaw niyang magmukhang natatakot sa batang iyon. Sinabi ng isa na ang mas malala pa'y hindi lang isang sparring session ang nire-request ng batang iyon, siya rin ay palagi nung hinahanap kapag ka nagkaroon ng pagkakataon. Sinabi ng isa pa na ang normal na martial sparring ay ayos lang daw sana, subalit ang hanap ng batang iyon ay labanan talaga. Ho-ho, sambit ng Sword Emperor. So hindi raw pala naging madali ang pinagdaanan ng mga ito. Hasabat naman ni Nanggangkul mula sa likod kung ito lang daw sana ay nag-step in, hindi raw sana magiging napakahirap ang mga bagay-bagay para sa kanila. Ho-ho, tugon ng Sword Emperor, siya raw ay tumatanda na kaya syempre. O ganoon ba, sabat ni Nanggangkul halatang hindi kumbinsido, kapansin-pansin ang reaksyon ng mag-asawa sa likod. May lady lahad ni Nangganghuang, ito raw ba ay ayos lang? Hay, buntong hininga ni Yuhua, siya raw tuloy ngayon ay nahihiya ng harapin ang mga ito dahil sa little rascal na iyon. Gayunpaman ang makitang iyon ay napakahilig at nagsusumikap pa rin ng husto para sa martial arts, bilang kapatid nun siya ay proud na proud.